Record-breaking po ang init nitong Abril, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ipinagtataka rin ng mga eksperto kung bakit mataas pa rin ang global sea temperature kahit patapos na ang El Nino. Nakatutok si Rafi Tima. Kung init na init ka nitong Abril, dahil yan sa record-breaking ang buwan na ito pagdating sa init ng panahon. May mga 9 stations ng Pag-asa yung nasurpass yung April niyang extreme temperature record at 6 out of 9 dun sa station na yon ay yung all-time high ang na-break niya. Noong April 27 at 28, umabot sa 46 stations sa buong bansa ang nagtala ng danger level ng heat index o damang init na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Pinakamainit ang 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Epekto pa rin daw ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin, bagamat humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Pero hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril, kundi buong mundo, ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we have seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababasa ng global average temperature ng 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. I think many scientists have asked the question whether there could be a shift in the climate system. I think whether we have reached a possible tipping point. But Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.